Lakas magyabang ng player na to ng Philadelphia 76ers ito nga kay Anthony Davis matapos niyang gawin itong dunk na to. Nag two small gesture pa mga boss dito kay AD. At eto panibagong record na naman para kay LeBron James dito para sa kanyang career. Ano nga ba ang record na yan? At eto Rudy Gobert ready na makipagsuntukan mga boss dito nga kay Onyeka Okongwu. Tapos nga mangyari to mga boss dito sa naging laban nila. Ano nga ba mga boss ang pinagmulan niyan? Tara't pag-usapan natin yan. O dito nga sa naging laban ng Los Angeles Lakers, mga boss, dito nga kontra nga dito sa Philadelphia 76ers. Hanggang magsimulang laban ay nagkaroon nga ng father and son moment etong si LBJ at ang kanyang anak na si Bronny James. Makikita natin dito na binabantayan dito ni LeBron etong panganay niya na anak na si Bronny dito nga sa pre-game warm-up. Isa pala sa naging dahilan niyan mga boss na ang maagang pagpasok ni Bronny James dito nga sa game under 4-minute mark pa lamang mga boss sa first quarter. Kaso nga lang pagpasok ni Bronny James ay nauwi kagad sa turnover. Dahilan pa ng pagkaka-posterize ito nga ni Yabusel dito nga para kay Anthony Davis. Dahilan para magyabang etong si Yabusel dito nga kay Anthony Davis. Kabalikan natin mga boss bago ang turnover na to ni Bronny James ay nagkaroon nga dito ng 1v1 situation itong si Yabusel at itong si Anthony Davis. Nag-gesture pa mga boss etong si Yabusel dito kay AD ng too small. Matapos niya na nagkaroon ng shooting foul etong si Bronny dito para sa Lakers, nagkaroon siya ng isang attempt dito para sa 3-pointer kaso nga lang nagbintes yan. Bago nga matapos ang first quarter ay meron na naman panibagong record na na-break etong si LeBron James dito nga sa all-time leaders. At dito nga sa pagkakataon na to ay dito naman sa steals. Nalagpasan niya na kasi mga boss etong si Morris Cheeks dito sa pang-anim sa all-time leading steals na mayroong 2,310. Ay matapos nga ma-steal dito ni LeBron James ang bola dito kay Kyle Lowry. Congrats para kay LBJ mga boss, no, sana lang hindi sila matalo dito dahil every time na merong binibreak na record etong si LBJ ay natatalo ang Los Angeles Lakers. So dito nga sa naging laban ng Minnesota Timberwolves kontra nga dito sa Atlanta Hawks under 3-minute mark sa second quarter. Ball possession para sa Minnesota Timberwolves sa dito ganda ng pagkakapasa ni Mike Conley dito para kay Rudy Gobert para dito nga sa two-handed slam. Ito nga mga boss, no, sumabay dito si Onyeka Okongwu dito nga sa naging dunk ni Rudy Gobert. Matapos nga naging dunk na yan mga boss, no, parang na bad trip etong si Onyeka Okongwu dito nga kay Rudy Gobert. Ginawa niya, tinulak niya si Rudy Gobert na dahilan naman para ikagulat ni Rudy Gobert at balyahin din siya nito mga boss. Bad trip nga dyan mga boss etong si Onyeka Okongwu, pero buti nilang hinawakan na kagad siya dito ni McDaniels at napigilan naman sila dito ng referee. Etong si Rudy Gobert mga boss, nakasarado na kagad yung fist para bang handang-handa na kung sakasakaling sugurin siya dito nga ni Onyeka Okongwu. Ang hindi ko talaga maintindihan bakit tinulak dito ni Onyeka Okongwu etong si Rudy Gobert, pero ang hinala ko siguro napahiya siya dito sa ginawang dunk ni Rudy Gobert. Tila nga ba parang poster dunk na rin kasi itong ginawa niya. Wala namang ginawa sa kanya mga boss etong si Gobert. Well, tinawagan lang naman sila dito ng double technical foul at nanalo nga dito Minnesota Timberwolves sa final score na 100-92. Pinangunahan ni Anthony Edwards with 23 points at Rudy Gobert 18 points. 35 points naman para kay Clint Capella para dito sa Hawks.